For today's topic, paano nga ba mag-viral sa Facebook? Ayan. So, paano natin interesting yung topic natin ngayon? Kasi kadalasan or yung usual na ginagamit ng ating mga online sellers ay Facebook. Napakadaming friends list na sa grupo mo na pwedeng makakita ng iyong produkto. So ngayon, ituturo natin kung paano or magbibigay tayo ng tips kung paano mag-viral sa Facebook. Ayan, let's start. Ayan. Kailan nga ba gumagamit ng still photos at videos tuwing nag-upload tayo sa Facebook? Ayan. Siyempre, alam naman na po ng karamihan sa atin since lahat naman na po tayo ay into digital world na po. Ayan. Merong story at reels na tinatawag, hindi po ba? Kung saan, ang ina-upload mo ditong content ay videos. Ayan. So, then yung pangalawa naman, is through still photos o ito yung mga photos na sinishare po natin. Ang kaibahan nila sa still photos, ito yung kumbaga dito pinapaliwanag na agad ng picture mo pa lang. Titingnan pa lang ng viewers mo, yung picture na pinost mo is ini-explain na niya kung ano yung intention mo. Kung ano yung gusto mong ipaliwanag dun sa pinopost mo. Kumbaga, ito yung explainer or ito yung catalog style of posting. While in story at reels, alam na po natin na kapag video is pag-click mo, pwede yan mabilis. Pwede yan na, ay, hindi ko babalikan ko. Hindi ko napanood ng buo, babalikan ko ito sa ganitong seconds. So, meron kang ang ending, pabalik-balik ka para mapanood mo kung ano nga ba yung ibig sabihin or ano nga ba yung pinapakita ng content nung nag-upload. So, ayan. Yan yung kaibahan ng story at reels sa still photos. Ayan po, no? Si still photos, siya yung parang nagiging catalog style of posting. Ayan. Then next. Ito na. Ito na yung mga tips natin. Ito na yung mga criteria na pwede nating magamit sa ating mga pages. Kung tayo ay meron ng current page na hinahawakan sa mga online sellers po natin, maaari nyo po ito magamit. Or even kami, maaari din po ito, ginagamitin din po namin ito. At ginagamit na rin naman po namin talaga usually. Ayan. So number 1, content. Number 2, topic. And number 3 is first 3 seconds of your video. Interesting, right? So, abangan po natin. I-explain po natin yan isa-isa. Okay, let's proceed. So, number 1, ano nga dapat mong malaman tuwing nagpo-post tayo ng content? So, number 1, kailangan ang content mo ay original. At syempre, always the best, di ba? So, ayan, katulad nga po ng pinapakita natin sa video, let's say for example, ang Avidson B2B. Original content po ito ni Avidson. Ang business summit na ginagawa natin daily, during weekdays. Ayan. So, kailangan din original yung content mo kasi pwede ka dito makopyright kapag hindi original yung ina-upload mong mga content. Ayan. Second, kailangan huwag kang gumamit ng content na may watermark na galing sa ibang platforms. So halimbawa po, no, 'di ba kay TikTok is meron siyang watermark na nilalagay tuwing nag-upload tayo from TikTok accounts po natin. So kapag yan, i-upload mo kay Facebook, maari kung ang goal mo is to monetize, maaring hindi siya mag-monetize since gumamit ka ng ibang platform sa pag-upload mo ng content sa Facebook. So, kailangan original talaga yung i-upload mo kay Facebook at walang mga watermarks. Yan. Ayan po. Ano pa? Kailangan, syempre, yung content mo, siguradong malinaw ang picture at or yung video mo dapat malinaw. So, makikita nyo sa ating screen, ano po, yung nasa right side is malinaw yung pagkaka-post from yung
font size niya, yung font color niya, yung image niya, malinaw. Kahit nga yung background niya is talagang ginamit dyan, yung mga na-discuss natin ng mga nakaraan na kailangan is kitang-kita sa mata ng tao kung ano nga ba yung gusto mong ipakita sa iyong ina-upload. Ayan. Versus yung nasa left side na nagbe-blur na yung image. So pag ganyan, hindi maganda kasing tignan, 'di ba? Tuwing mag-upload, iisipin ng mga viewers, ay kinuha mo lang to or kinapture mo lang to, sinave mo lang tong image. Parang ganyan. So kailangan yung content mo or yung picture na i-upload mo, kailangan malinaw para talaga isipin ng viewers mo na legit yung iyong mga pinupost. Ayan. So number 2, ayan, nandito na tayo sa topic. So, syempre, kailangan sa topic, pinag-aaralan po ito. So, kailangan meron kayong brainstorming. Kung grupo kayo ng online sellers, magkaroon kayo ng brainstorming kung paano nyo ba i-deliver yung mga content na i-upload ninyo. Syempre, kailangan kapag may topic, meron kang bida, meron kang character, main character, ika nga sa mga pelikula, di ba po? So, halimbawa, kailangan ng audience mo dito ang bida, syempre. So katulad nga po ni Avidson, madalas naming pinapakita or madalas naming tinatopic ang ating mga napakasipag na mga OFW. Ayan. Syempre, sila ang bida dun sa ina-upload nating mga content. So ayan po yung example nung topic na maaari ninyong gamitin. Yan. Maaari niyo yung pag-usapan, magkaroon kayo ng brainstorming para makapag-deliver kayo ng magandang topic sa inyong mga target viewers. Yan. So, next. Kailangan mag-create ka ng value sa iyong mga viewers. So, ang pag-create ng value or dapat mabigyan mo ng halaga yung mga viewers mo. Kailangan, kasi nakakapag-create ka ng value sa tao based dun sa behavior nila. So, yan. So, kailangan maramdaman nila na kapag nakita yung in-upload mo content is ma-feel at home sila dun sa ina-upload mo. Magkaroon sila, itong channel na ito, itong account na to, itong kay Avidson B2B, para sa akin ito. Intended to sa akin kasi OFW ako. So, marami ako ditong mapupulot na business ideas, since aspiring businessman akong OFW, marami akong mapupulot dito sa page na ito na kay Avidson regarding business. Ayan. So ito, ifo-follow ko to. Ito, panonoodin ko to tuwing meron siyang i-upload. Diba? Nakapag-create ka ng value doon sa mga viewers mo. Ayan. So katulad po nito, kung halimbawa naman, still design naman or photo yung i-upload mo. Nakalagay dito sa ating example, no? From Avidson B2B account, shifting perspective from retail to wholesale, unlocking your full potential. Let's change our mindset. O, di ba? Napakaganda nung niya. Na-capture ka Maka-capture ka dito sa still photo na in-upload ni Avidson B2B, di ba? From retail to wholesale, di ba? So, okay, maaari ko palang makuha yung mga produktong ito kay Avidson at wholesale price. Unlocking your full potential. So, meron ka na ngayong pinapakitang potential, mabobroaden mo pa yan, ma-unlock mo pa yan, meron pa akong ilalabas, magkakaroon pa ako ng mga maraming idea. So, from this still design or still photo na ina-upload mo, nagkakaroon ng value yung isang viewer na, okay, na-inspire sila na i-unlock ko pa or i-boost ko pa, i-motivate ko pa yung sarili ko para makapag-open ako ng negosyo ko. Di ba po? So, let's change our mindset. Ayan, positivity. Di ba? At lagi sinasabi ni Sir Leo na dapat meron ka laging positive mindset para makapagsimula ka ng negosyo. Ayan po. So, number 4, greater emphasis on communities. So, dito naman po kailangan
yung since marami kang communities, maraming naka-follow sa'yo, kailangan yung pinopost mo na mga still designs, still photos, or mga videos, kailangan yung pinoportray mo, kailangan is para siya sa maraming viewers. Wala ka dapat ina-outcast. So, hindi ka pwedeng parang ito lang yung viewers ko ha. Intended lang ito sa ganitong tao. Hindi ganon. So, kailangan mas marami or mas malawak dapat yung communities mo. Yan. So, kung ang target ko, diba katulad kay Avidson, maaari ring gamitin ito ng mga young entrepreneurs, mga ating mga young entrepreneurs, pwedeng maaari ring gamitin ng mga businessman na patuloy na nag-aaral, patuloy na gusto nila pang mapalago yung kanilang negosyo, 'di ba? So from there, hindi tayo nagkakaroon ng outcast, hindi tayo nag-outcast ng mga viewers natin. Then syempre kailangan updated ka rin sa nangyayari dun sa community mo. Like halimbawa, itong ipopost ko ba na ito is kailangan pa ba ito dito sa aking lugar, dito sa community ko na tina-target? So kailangan updated ka rin doon. Yan. So ayan po no, katulad nga po yan, Kabuhayan Showcase from Avidson B2B. Ayan. So dito wala tayong pinapakita natin dito na lahat pwede, kahit anong Pinoy ka or foreigner ka na gustong magnegosyo, aspiring businessman ka, 'di ba? Pwede mo itong pinapakita mo na dito na wala ka talagang pinipili. Lahat pwedeng magnegosyo, lahat merong potential, 'di ba? So ayan, ganyan po yung mga tips na binibigay po natin sa mga ating mga aspiring businessman. Ayan. So before, merong trends report na pinapakita si Facebook. So, nung nag-change sila into Meta, ang tawag na po doon ay Facebook Foresight Result. So, ano nga ba itong Facebook Foresight Result? So, dito, makikita mo yung isang digital insights and marketing research ni Facebook kung saan makikita mo ito kung ano yung mga trending. Nandito kung ano yung mga sasabayan mong trending na uso ngayon, 'di ba, sa Facebook community. Ayan, makikita po natin dito no kung ilang percentage na yung mga nag-post about self-discovery, 44%, about work, 39% na pala yung mga nagtitrend dito. Then about wellness, ayan, uso rin po ngayon ang wellness, so 54%. Then about nature naman, mga nagpo-post regarding nature, nasa 45% niya. So ano nga ba yung kahalagahan ng Facebook Foresight Result? Syempre dito, makakatulong ito sa'yo para makagawa ka ng content na akma kung ano yun sa nagtitrend sa ngayon. Mamaya ipapakita natin yung mga categories, no? Kasi pwede mo ring ma-filter yung mga categories ng mga categories dito sa Foresight. Kung business ang category mo, pwede mo yan ma-filter kay Facebook Foresight. Ayan. So, ayan. Number 3. Dito na tayo sa number 3. The first 3 seconds of your video. Ayan, sinabi nga po natin kanina na mababa lang ang attention span ng karamihan sa atin. So, crucial pala itong first 3 seconds of your video. So, ano nga ba yung maaari mong gawin para ma-deliver mo or hindi ka iwanan ng mga viewers mo, 'di ba? So, una mong kailangan mong gawin or maaari mong gawin ay syempre ilalagay mo ang pinaka-highlight ng iyong video dito sa unahan. Dun sa 3 to 5 seconds of your video. So example, 'di ba kay Avidson B2B, pagkakataon kang kumita ng malaki sa bike wholesale. Ayan, ilagay mo yan sa unahan para makapture ng mga viewers mo kung ano nga ba yung intention mo or ano nga ba yung nilalaman ng i-upload mong video. So, kumbaga, ito yung pinaka-highlight ng iyong post or ng iyong content. Ayan, ganun pala yun. No? Kasi kung hindi,
Kapag boring na, kapag makita ng mga viewers na yan, for the 3 to 5 seconds of your video, ay ang boring naman, lilipat na ako, iiwanan ka ng viewers mo. So dapat, dun sa first 3 to 5 seconds mo, kailangan bongga ka na. Para hindi ka iwanan, ipagpatuloy ng mga viewers na panoorin ang video mo or yung mga content na ina-upload mo. Kahit mahaba yan, papanoorin na nila yan, lalo nagkaroon sila ng idea based dun sa pinakita mong highlight. Ayan. So, ayan. So, umpisa pa lang, tinakal natin kanina, no? Umpisa pa lang, dapat may value na sa audience mo. Ayan, no? Nakikita po natin, no? Avidson, negosyo tip number 2. Always be positive. So, from there, nagke-create ka na nga ng value mo sa mga viewers mo. Nagkakaroon sila ng idea kung ano nga ba yung gusto mong iparating sa mga viewers mo. Ayan naman, karamihan naman ng mga tao ngayon, ng mga viewers ngayon, kailangan positive lagi. Sa kabila ng mga napakadaming negative na lumalabas sa digital world ngayon, kailangan ang ipapakita mong sa mga audience mo is magpalaganap ka ng positivity para, alam mo yun, maboost yung confidence ng bawat tao, ng bawat viewers mo dun sa na makakakita ng content mo. Ayan. Ayan, emotional triggers ay effective opening technique. Ayan, di ba nakikita niyo po sa pictures, di ba? Nagulat yung wow! So, parang pagdating dito, calling all OFWs looking for a side hustle. So anong unang mararamdaman ng OFW since matagal na nga siya nasa abroad, nagpapakahirap. So anong mararamdaman niya? Excited siya. Excited siya na ano kaya itong gustong iparating na Avidson B2B na to, no? Tinatawag niya kami. Nagkaroon siya ng emotional attachment or emotional feeling dun sa post ni Avidson na okay, para sa akin to, panonoorin ko to. Yun, ganon, di ba? Then, ayan, business opportunity, yung nakalagay dun sa kanyang still design photo. Ayan. So, from there, ayan, nagkakaroon na ng interest yung mga viewers mo. Ayan. Maaari ka na nilang i-follow, yan, or i-subscribe naman sa mga YouTube accounts. So kung halimbawa naman, magpo-post kayo ng Reels, since usong-uso na rin po ang Reels, ang mga story sa Facebook, so kailangan, pwede ka rin kasi maglagay ng text dito, pwede ka maglagay ng caption. So kailangan, yung caption na ilalagay mo is kailangan nakakapukaw din agad ng interes sa mga viewers mo. So mag-iisip ka rin talaga ng magandang caption para panoorin nila yung ina-upload mong reels or ina-upload mong story. So katulad dito, yung pinapakita natin, no? She makes this look too easy. O, kung ako yung manonood, ano kaya ibig niya sabihin? Hawak niya yung bola. I-shoot niya ba to ng mabilis? Or ma-shoot ba niya ito ng maka 10 points ba siya? Ganon. So, titingnan agad ng mga viewers kung ano i-upload mong video by this caption na napukaw agad yung attention nila. Ayan. So, ayan po, no? Ito po yung example po, no? Kaninang pinakita natin ng mga Facebook Foresight Rising topic. So, ayun, katulad nga po ng sabi natin kanina, pwede nyo po itong ma-customize according po dun sa preference ninyo. So, ayan, makikita natin dito kung ilang percentage na nga ba yung about sa posting na katulad nito, Latin rock, Pinoy rock, ayan, Jewish culture, ayan nakalagay. Meron naman dito kung employment naman, may nakalagay dito, employee retention, ilang percent na ba yung nagpo-post regarding dito, talent management, jobs, ayan, employee morale, yan, nakalagay po lahat po dito. So kung business tayo, i-click natin yung business category para magkaroon tayo ng idea kung ano na nga ba ang trending topics nowadays. So, ayun po. Diyan po nag-end yung ating for today's topic, for today's featured products at ang ating digital marketing tips always ni Avidson. Yan na, abangan nyo po kami lagi every Monday, Wednesday, and Friday, every 12 noon.
Ayan, kasama niyo po kaming palagi. Ayan. Then, every 2 p.m. naman po ay sa ating mga construction and industrial materials. Available din po yan kay Avedson. I-tap niyo lang po kami at sa ating mga sales assistants. Ayan. Then, ayun nga po, katulad nga po ng lagi naming sinasabi na magkaroon tayo ng positive mindset palagi para makapagsimula tayo ng negosyo para sa sa sarili natin at syempre para sa mga pamilya natin. Lalong-lalo na po sa ating mga OFWs. Ayan. Maraming salamat po. Una po sa ating Panginoon na nakaraos po tayo ng panibagong araw na makapag-share, makabahagi ulit ng isang topic or isang mga featured items po natin na maaari po nating pagkakitaan. Ayan. So, i-follow niyo lang po kami sa ating mga Facebook account, Avedson B2B, at sa ating Instagram account, Avedson B2B, YouTube, and TikTok, and ating website is avedson-business.com. Ayan.